11:30 hanggang 12:30 ng tanghali at tuwing araw po ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Ang inyo pong tagapaglingkod, Brother Jomer Tayhon. Isa pong mapagpalang tanghali sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan. Minamahal po naming mga kapatid. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyo pong mga gawaing pangtahanan? Kamusta po ang ating mga anak? Kamusta po ang ating buong pamilya? Nawa po ay patuloy na ligaya ng buhay ang ating naranasan sa tulong at biyaya po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa oras nito, mga kaibigan, ay sa pangalan po ng Pangulo 70 Adventist Church, ito po ang programang Ligaya ng Buhay Ministry. At nakikinig po kayo sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Bago natin batiin ang ating mga sponsor, mga kapatid, mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa, ating pong maririnig ang ating pong theme song. Sa tibig, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakuna dumating. Ang pag-asa'y iparating, atin silang pasiglahin. Mga pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos nawa'y huwag sisihin sa mga bagyong dumarating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Atin silang sagipin, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunang dumating. Sa paglubog ng araw, may bukas pang darating. Handog ito ng Diyos sa atin, upang siya ay ating sundin. Atin silang sagipin, mga kababayan natin. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, dakila, makapangyarihan, Diyos na may-ari ng aming mga buhay, sa tanghaling pong ito, narito ang aming mga kaibigan na nasa kailang kanya-kanyang tahanan. Bukas ang kailang mga puso, bukas ang kailang mga isipan na handang pakinggan ang inyo pong mga salita sa pamagitan ng programang Ligaya ng Buhay Ministry. Nawa o Diyos sa aming talakayan, paghasik ng mga katotohanan, kayo nawa ang siyang manguna sa amin,
karunungan nawa ng makalangit inyong ipagkakalob sa amin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, minamahal na mga kapatid. Sa tanghaling ito ay pinupuri, pinasasalamatan po natin ang ating pong Panginoon sa kanya pong kabutihan, sa kanyang kadakilaan sa ating mga buhay, at ating pong hindi nakakalimutan na ating batiin ang Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church, Adventist leaders, Pastor Orly Pahilan, siya po ang ating pong President, Officers and Directors, Sir Dennis Federico, Pastor Jan Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors, leaders, na binubuo po ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. At syempre mga kaibigan, mga kapatid, mga masugid naming mga taga-subaybay sa mga oras nito dito sa hinfilan ng 101.3 radyo natin Udyungan, hindi po nag-iisa ang inyong pong lingkod, ang iyong kaibigan. Kasama po natin ang ating partner, Pastor Ricarte Riano. Magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay, mga kaibigan. At sa muli, narito kami upang kayo ay paglingkuran sa pamagitan po ng ating radyo natin, 101.3 Udyungan, sa ating programang Ligaya ng Buhay Ministry. Binabati ko ang ating mga kaibigan partner Opo. sa ating distrito, Remnant Association, Opo. sa tatlong bayan, Santa Maria, San Agustin, at Calatrava. Ganon din ang sa mga island ng probinsya ng Romblon, ang Sibuyan Island, mga distrito po dyan, mga taga-Tangkilik. Sa Romblon, ang Bantuon, Simara, at ganon din sa mismo sa Tablas Island at sa Humble. Andun yung ating mga director ngayon sa Humble. Opo. Meron po silang seminar at pagpapala po ng Panginoon ang sumainyo sa mga gawaing paglilingkod. Maraming salamat at ang pagkakataon ay para sa atin sa mga oras na ito. Ayan po, yan po ang tinig ni Pastor Ricarte Riano. At siyempre mga kapatid, mga kaibigan, hindi po natin nakakalimutan na batiin ang ating pong mga sponsor, si Brother Ariel Ponte, Pastor Ricarte Riano, Ma'am Remy Morada, Ma'am Didi Morada, Mr. and Mrs. TC Padriragaw, Ma'am Nalin Mutin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Palcotela, Brother Bongbong and Ma'am Luistro, kay Willie and Sally Molena, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Dennis Federico, at sa lahat po ng ating mga kapatid na sa iba't ibang kaparaanan ay sumusuporta sa ating programa. Nawa po ay patuloy na ang masaganang pamilya, masayang sambahayan ay patuloy na ating maranasan at ipagkakaloob ng ating pong buong may kapal. At siyempre mga kaibigan, ayon po sa ating pong simula sa ating pong mga bago tayo magsimula sa ating pong talakayan ngayong hapon, ang ngayong pong tanghali ay hindi natin nakakalimutan na bago tayo pumalaot sa ating programa ay ipanalangin ang ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa ating pong programa. Tayo po'y manalangin. Sa iyo po, dakilang Ama, purihin kayo at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakabuti po ninyo at hayag ang inyong pag-ibig, mga paggalinga, pagsuporta sa bawat isa. Kaya po kami ngayon ay narito, patuloy na humihingi ng inyong tulong, patuloy na inyong pamatnubay, ang aming pong mahal na mga sponsors, mga taga-subaybay, nawa ay inyong patuloy na kalingain, bendisyonan, protektahan, at sa anumang mga gawain na kanilang ginagampanan, maging makabuluhan at pagtatagumpay upang sa ganon, patuloy po silang makasuporta
sa gawain ng Ligaya ng Buhay Ministry dito po sa 101.3 radyo natin Udyongan na ginagamit na kasangkapan upang may pahayag ang inyong pabalita. Gabayan po sila o Diyos sa inyong mahal na mga anak na ito, ang mga sumusuporta, mga sponsors, at patuloy po silang maging masaya sa paglilingkod at pagsuporta sa gawain ito. Kaming lahat ngayon ay masaya sa paglilingkod dakilang Ama, at nawang inyong proteksyon ay aming makamtan. Patawad po sa pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. At ating pong pinasasalamatan ang ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. At kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Pangulo, Sitio Baybay, ay patuloy po tayong nagsasagawa diyan ng Care Group Evangelism. At Pastor, tayo ay last night na mamaya. Opo. Tayo ay last night na mamaya sa ating pong isinasagawa na Care Group Evangelism sa area po ng sa sambahayan ng Madiha Family. At nawa ang mga kaibigan nating ito, sa tulong din naman ang mga panalangin ninyo mga kaibigan, mga kapatid, at sa mga nakikisangkot sa gawain ito ay maging matagumpay, at isa namang pamilya ng Diyos ang mga kasama, at anib sa tunay na pamilya ng Diyos bilang sila po ay magtatanggap ng pabalita ng Panginoon at magiging kasapi po sa pamilya ng Diyos. At kagabi ay matapos ng ating programa, malakas ang ulan, Pastor, ano? Opo, ay talagang pauwi ako kagabi ay sige lang. Oo. Kumikidlat at kumukulog, partner, pero walang hadlang. Ay, tama. Mapayapa na nakauwi. Ayan, At sa paglilingkod ay talagang ang Panginoon ay maasahan sa lahat ng panahon. Ayan. Ngayong pong tanghali, mga kaibigan, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tayo po ay tutungo na sa ating paksa ngayong tanghaling ito, na ang ating paksa ay merong pamagat na ang ikalawang pagbabalik ni Kristo. Maraming mga kaibigan natin, partner, ang may mga katanungan sa paksang ito. Opo. Sapagkat hindi naman lingid na halos lahat ng mga tao, Kristiyano ay naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay muling babalik Opo. sa ikalawang pagbabalik. Bakit kaya ikalawa? Ikalawa. No, ikalawa kasi meron ang nauna eh. Opo. Opo. At kung ano ang nasasakop mo dito mga minamahal, ito yung ating tatalakayin sa mga oras na ito. At hindi naman halos lahat, Pastor, ay naniniwala na merong Kristong babalik. Oho. Meron tayong mga kaibigan na hindi kapananampalataya natin, ay hindi sila naniniwala na si Kristo'y babalik at ang tahan nila ay dito na. Ayan. At meron namang paniniwala na babalik si Kristo ay bumalik na nga. Bumalik na. Bumalik na. Pero atin pong tutuklasin ang sinasabi ng Santa Biblia sa katotohanan ito sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kaibigan, sa bawat taon, ating ipinagdidiwang ang pagsilang ni Kristo na tinatawag na kapag Pasko. Pasko, opo. Yan. At siguro sa ibang mga panahon ay tatalakay din natin ang kalagayang ito. Na meron tayong mga kaibigan na naniniwala na kapag December 29 ay ay Pasko. Pero 29, partner? ano ba? 25. 25. 25. Kayo po hindi nakikinig, ay di kayo po yung malilit. December 25 ay naniniwala na December 25 ay si Kristo'y ipinanganak. Pero sa kasaysayan at sa Biblia ay wala naman nakatala na December 25 ipinanganak si Kristo. Ito ay panahon ng kaligayahan at pagmumuni-muni. Batid mo ba ang bawat propesya tungkol sa unang pagparito ni Kristo sa matandang tipan? Mayroong 8 sa ikalawang pagbabalik. Binabanggit ng Biblia na ang pagbabalik ni Kristo na may
1,500 beses ang pagbabalik ni Kristo ay binabanggit minsan sa bawat 5 talata. Sa bagong tipan, ganito ito kahalaga. Ito ay paborito, tema ni Jesus at malimit na nagsasalita siya tungkol dito. Ating pag-aaralan, mga kaibigan, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Nang ang ating Panginoon ay narito sa lupa, partner, ay Opo. meron siyang pangakong ibinigay Oho. sa kanyang mga alagad. Mhm. Ano kaya ang pangakong ito? Ito yung naitala sa aklat po ng Juan 14 verse 1 to 3 at merong pong nakasaad sa aklat na iyan. Atin pong babasahin ang Kabanata 14, mga talata ay 1 hanggang 3. Opo. Huwag maghumilihanan ang inyong puso. Mhm. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ang sabi ng talata, mga minamahal kong mga kaibigan, minamahal na mga kapatid, ano yung pangako na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ang unang nakatala sa aklat ng Juan 14 verse 1 to 3, ang una na binabanggit doon ay huwag magumlihanan ang inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Aha. Sapagkat kung tayo ay naniniwala na si Kristo ay muling babalik, subalit pinanghahawakan natin ang kanyang pangako, ngunit ang problema, tayo ay nagugubilihanan. Nandoon pa rin, partner, ang isang mahalagang bagay, Oho, yung salitang pananampalataya. pananampalataya. Dapat maniwala tayo sa sinabi ng ating Panginoon kung gusto natin na mayroong katugunan ang lahat o mangyayari talaga ang kanyang sinabi. Pero kung hindi tayo maniniwala, ay talagang walang mangyayari sa atin. Kaya ang kasagutan, mga minamahal kong mga kapatid, na ano ang pangako na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ang wika ng banal na kasulatan ay, ang wika ng banal na kasulatan, sabi ng aklat ng Juan, ako'y babalik. Iyon po ang tiyak. Siya'y babalik. At dito po, mga minamahal, pag sinabi niyang huwag magulumihanan, Mhm. ito'y isang tiyak na pagsasaad na tayo ay mayroong katiyakan sa kanyang mga salita. Opo. Huwag tayong mangamba. Kaya ang sabi niya, siya ay aalis, Mhm. paruroon sa Ama, Opo. sa lugar na kung saan siya nanggaling at maghahanda ng mga tahanan. Mhm. At ang isa pang magandang bagay dito, kung siya po ay naandoon na, ay ipaghahanda din naman ang mga anak niya Mhm. ng isang tahanan. Sapagkat meron palang layunin ang Panginoon sa Opo. paghahanda na ito. Ibig sabihin, may panahon na doon titira ang kanyang mahal na mga anak. Oho. Sapagkat ipaghahanda eh. Opo. Hindi dito sa lupa, mga minamahal, kundi doon sa langit. Mhm. Kaya dumadako po sa kaisipan na magkakaroon ba tayo ng mga pag-aalinlangan sa bagay na ito? Na mayroong pangako ang Panginoon doon sa ibang lugar, Opo. langit na binabanggit niya, Oho. ito'y maging isang tiyak at katuwaan para sa atin. Na naisin natin na tayo ay makasama ng Diyos pagdating ng panahon na yon. Kaya ang sabi niya, huwag kayong magulumihanan, manampalataya sa kanyang mga salita. At ang sabi niya, Pastor, doon sa verse 2, binabanggit, in my Father's house are many mansion. Oho. Na binabanggit, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon
upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. May purpose pala, pastor, Oho. kung bakit siya bumalik sa langit. At kaya siya ay muling babalik sa ikalawang pagparito. Una, siya ay pumarito na, at sa kanyang muling pagbabalik ay merong siyang panukala kung bakit siya ay muling paririto sa sanglibutang ito. Opo. Kaya po naghahanda siya. Naghahanda. Nagtahanan. Oho. Ngunit marahil na mga minamahal kong mga kaibigan, ito'y katanungan din natin sa ating mga buhay na, ano ang sinasabi ni Jesus na gagawin niya sa kanyang pagbabalik? Mayroon pong siyang gagawin Opo. at ito'y mahayag sa ating lahat. Sang-ayon po sa nakatala sa aklat ni San Mateo, Opo. sa Mateo Kabanata 16, ang talata po ay 27. Ito po ang pagkakalahad. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Dito po nababanggit, mga minamahal na mga kaibigan, na kung papaano ang ating Panginoon ay mayroong pangako sa atin. Paparito na nasa kaluwalhatian kasama ang mga anghel. Kaya mayroong mga pagsinabing nakakaagapay ito, mga kapatid, partner, sa tiyatawag na yung likas ng pagbabalik ng ating Panginoon. Opo. Na hindi siya mahayag na siya lang na mag-isa o kaya'y lihim na paghahayag, kundi sa kaluwalhatian ng Ama at kasama ang mga anghel. Sapagkat paririto siya, ang kanyang layunin, ang kanyang gagawin ay may ibibigay, Opo. regalo Regalo. para sa kanyang mahal na mga anak. Sang-ayon po, sabi, sang-ayon sa mga gawa. Ayan. At napakadinaw, mga kaibigan, na sa kanyang pagpaparito, hindi siya nag-iisa, kundi ang wika ng Biblia sa ikalawa niyang pagparito ay kasama niya ang mga anghel. Pag sinabing mga, hindi lang nag-iisa kundi maraming mga anghel. At napakalinaw, mga kaibigan, na sa kanyang pagpaparito, sa kanyang pagbabalik, ay doon magaganap yung tinatawag na final judgment o paghuhukom sa lahat ng mga tao, mabuti man o masama. Kaya po, kaharap tayo sa hukuman at sang-ayon po sa ating mga gawa, doon tayo huhukman, mga minamahal. Pero may tinuturo din ang Santa Biblia tungkol sa paraan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Katulad yung nabanggit na sa tekstong ito na Ibig sabihin, sa pastor, kaluwalhatian ng Ama. meron palang paraan ng pagbabalik siya. Oho. Ito nga po ang ating tutuklasin ngayon Oho. sa Apokalipsis 1, ang talata ay 7. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, Apo. at makikita siya ng bawat mata, at nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan ng lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Malinaw, mga kaibigan, na binabanggit ng aklat ng Apokalipsis 1:7 na ang paraan ng kanyang pagpaparito sa sanglibutang ito, siya ay bababa sa lapaap ng mga langit. Hindi nakalagay sa Biblia na sa kanyang pagparito, siya'y nakasakay sa helicopter. Hindi po. Hindi nakalagay na sa kanyang pagparito, siya'y sakay kung saang mga sasakyan. Kundi ang sabi ng talata, sa kanyang pagparito, siya'y bababa sa alapaap ng mga langit. At meron ding isang pagpapahayag ang Santa Biblia patungkol po sa pagpapahayag ng ating Panginoon na nasa mga alapaap ng langit. Ang katulad po ng binabanggit ng gawa. Apo. Kung paano ang Panginoong Hesus nang siya ay bumalik doon sa langit. Atin pong babasahin ang teksto dito po sa Gawa 1.
9 hanggang 11. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may 2 lalaking nakakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi naman, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ang inyong nakitang pagparoon niya sa langit." Nangangahulugan, Pastor, na sa kanyang pagparito, lahat ay makakakita. Opo, katulad din ang kanyang pagpanhik, Oho. na pag yung kanyang pag-akyat palangit sa pamagitan ng mga alapaap, na ipapahayag din na kung papaanong ganong itsura, kalagayan ba, ang Panginoon din ay muling babalik sa ganoong kalagayan na Oho. mahahayag sa mga tao. Sa ating pinag-uusapan ngayon, Pastor, ay yun tungkol sa ikalawang pagparito. Oho. Marahil katanungan din ito ng ating mga kaibigan, mga taga-subaybay. Ano po ba ang pagbabalik ng ating Panginoon? Ito po ba ay lihim? Ito po ba ay tahimik? O hayagan ba ito? O ano ba ang pagbabalik niya? Opo. Katulad po sa naunang nabanggit na talata, Oho. makikita siya o nakita siya ng kanyang mga alagad nang siya umakyat. Mm. At ito rin ang panigurado ng mga anghel na andoon na sa kanyang pagbabalik ay sa ganon ding paraan. Oho. Bagamat sa tinatawag na lubos na pagkilala Opo. ng katotohanan Oho. ng paraan ng kanyang pagbabalik, Mhm. na kung ito ba ay lihim Oho. o tahimik na pangyayari, Opo. si Haring David ay merong isinasaad sa kanyang aklat. Sa aklat ng mga awit, Mhm. ang talata ay 50, Oho. versikulo 3 at 4. At ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Opo. Isang apoy na mamumugnaw sa harap niya at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. Siya ay tatawag sa langit, sa itaas at sa lupa upang mahatulan niya ang kanyang bayan. Mayroong malaking pangyayari ang magaganap sa pagbabalik ng ating Panginoon. Opo. Hindi lihim, walang tahimik na mangyayari, sapagkat ang sabi po ng Santa Biblia, darating isang apoy na mapupugnaw sa harap at magiging tuong malaking bagyo. Parang ipinahalintulad ba sa ganitong kalagayan Oho. na talagang magulo Mhm. ang kalagayan. Parang naiisip ko, Pastor, ngayon ay parang higit pa dun sa kulog at kidlat kagabi. Oo. Bagyo, may binabanggit ng bagyo dito higit pa doon. Oo, higit Oo, pa doon. walang tahimik na Walang sinasabing tahimik. kalagayan. Ayan. Oo. So, mga kaibigan, ating mapapansin, ang kanyang pagbabalik ay hindi lihim, hindi tahimik. Ito ay makikita at mapapakinggang pangyayari. Saan ka mang lugar? Ano ka mang lugar? Ano ka mang bansa? Pag bumalik na si Kristo, lahat ay makakaalam, lahat ay maririnig, sapagkat si Kristo ay babalik at makikita ng buong sanglibutan. At sa kanyang pagbabalik, Oho. talagang walang tahimik na pangyayari. Opo. At meron ding pangyayari na magaganap. Ano kaya ang pwede na gagawin? Sapagkat ang sabi ay kasama ang mga anghel sa pagbabalik ng ating Panginoon. Opo. Sa pagkakataong ito, ano kaya ang gagawin ng mga anghel? Merong naitala sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Meron palang gagawin ang mga anghel. Sa Oho. aklat ng Mateo 24, ang talata ay 30. Sa talatang 30, Opo. ito po ang sinasabi. At kung magkagayoy,
lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Oho. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Mhm. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit Mhm. na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sa talatang 31, Oho. at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ito po ang pagpapahayag kung paano mahayag ang ating Panginoon. May mga pangyayari na hindi pwedeng ilihim sa mga ito sapagkat may mga tanda na magaganap sa langit at maging dito sa lupa. Opo. Sa ating kalagayan ngayon, marami na tayong pwedeng masasabi na mga palatandaan na nagaganap. Oho. Isa pang pagpapatotoo, partner, Opo. babasahin po natin ang Aklat ng Mateo 25 opo, sa verse 31. Okay, sa 25 Opo, at ang verse sabi, 31. dadatwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Ayan po. Hindi ito isang simpleng pangyayari ang magaganap. Opo. Nang alisin ng isang anghel ang bato sa libingan ni Kristo sa panahong una, partner, Opo. sa kasaysayan, ang mga sundalong Romano ay parang naging mga patay dahilan sa kaluwalhatian ng isang anghel na parang isang kidlat. Tumutukoy ito Opo. sa pangyayari noon ng panahon na ang yung presensya ng anghel, Opo. isang kaluwalhatian ng Diyos ang gina-representahan niya. At ang sabi, parang isang kidlat. Opo. Dito ay binabanggit, Pastor, na sa kanyang pagparito, ano kaya ang mangyayari dun sa mga taong na kay Kristo sa pagkakataong iyon na sa kanyang muling pagparito? Opo. Atin pong bibigyan ng pansin ang Lahat na kasi tayo nasa Panginoon eh. kaya nga Yung mga tagasunod, naniniwala, nananampalataya, hindi nagubilahan ng puso, kundi talagang nananampalataya sa Panginoon. at kahit na sino mang tao ang iyong tatanungin Oho. sa ating panahon ngayon, Mm. nanampalataya ka ba sa Panginoon? Opo. Opo. Pero hanggang doon na lang ba yun? Sa word, sa sa salitang- salitang pananampalataya o Yeah. naniniwala ka? Oho. Sapagkat dito po ay may mga mangyayari doon sa mga taong nasa kay Kristo. Opo. Ang sabi po ni San Pablo na nakatala sa mga unang Tesalonika 4, ang talata ay 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, Mhm. may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y na nasa Panginoon tayo magpakailanman. May isang salita, partner, ang ating mga kaibigan ba? Opo. Yung salitang secret rapture Mm. o rapture. Mhm. Ano? Ibig sabihin, ikaw ay aakyat, Apo. mawawala ka na lang basta sa Bigla. iyong kalagayan, bigla ka na lang mawala Mhm. sa ganong kalagayan, Parang magic ano. parang magic. Mhm. Ganito ba daw ang mangyayari sa pagdating ng Panginoon? Mhm. Mm-mm. Ang sabi po ng talata, pansinin po natin. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, Anghel.
may pakakak ng Diyos na tutunog. Ibig sabihin, hindi ito isang tahimik na kalagayan. At ang isang magandang bagay dito, yung unang pagkabuhay ay magaganap. Opo. Ang mga namatay kay Kristo ay unang mga buhay na maguli. Yes, Itong tinatawag na first resurrection Ay, swerte pala to. ay maswerte yung mga dadatnan, Swerte. buhay man o patay, Swerte pala to. na nasa kay Kristo. Yung una, Opo. swerte. Ay siyempre, pag una, swerte talaga. Oho. Pag pangalawa ka na lang, ay medyo pa na yun. Opo. Wala na yung tinatawag na swerte sa'yo kasi panghuli ka na lang eh. Malas na ang sunod. Malas na. Mga kaibigan, ating lilinaw na talagang ang mangyayari sa mga taong na kay Kristo namatay man o buhay man na dadatnan ng ating pong Panginoon ay ang sabi, sila ay kasama at magmamana ng buhay na walang hanggan ng ating pong Panginoon. Ngayon, ating nabigyan kasagutan na yung mga taong nangamatay kay Kristo ay sila ay bubuhayin ng ating Panginoon sa ikalawa niyang pagparito. Ngayon, ano naman kaya ang mangyayari sa mga taong wala kay Kristo? Opo. Ay meron tayong pagkakakilanlan Mhm. sa mga nasa kay Kristo at mga wala Kay kay Kristo. Kristo. Ito po ang pagpapahayag ng Santa Biblia sa aklat ng Apokalipsis. Ang kapitulo ay 6 at dito po sa talatang 15. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya Mhm. ay magsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. 16. At sinasabi nila sa mga bundok at mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Aba, parang kung i-imagine natin, Pastor, nakakalungkot to. Nakakulong ko No? talaga. Oho, mahirap ang kalagayang ito. Mahirap. Mhm. Kaya mapapansin natin, mga kaibigan, ito ang pinakamalungkot na larawan sa Biblia. Ang mga taong patuloy na tumatanggi kay Jesus. Inaanyahang mong makinig ng salita ng Panginoon, tinuturuan mo ng katotohanan ay tumatanggi, umaayaw, na lubusang nagmamahal sa Kanya. At ngayon, sila ay waglit. At ito po ang magiging kalagayan ng uri ng mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoon, Oho. na sila sa panahong yaon ay magmakakaawa, Mhm. magmamakaawa. Napakahirap na kalagayan ito. Sa iyo, kaibigan, na alam mo ang katotohanan sa iyong kalagayan ngayon, magsaliksi ka pa sa totoong katotohanan ng Panginoon. Sa kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalagayan natin. Sapagkat maaring tayo ay nasa unang panig, Mhm. doon ang mga nasa kay Kristo, o kaya pupwede tayo na doon sa ikalawang panig. Yung mga magkakaroon ng paghihirap at tunay na hindi makakatayo sa harapan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Alam mo, Pastor, ang malimit kong naririnig ay okay lang ko na ako ay merong pananampalataya sa Panginoon at araw-araw ay hindi ko na nakakalimutan na ako ay manalangin sa Panginoon. Enough na ba yon? Hindi po garantiya yon, aking kaibigan. Sapagkat pag sinabi mong ikaw ay tunay na nanampalataya, nahahayag yan sa iyong mga gawa. Mm. Makikita kung anong buhay mayroon ka sa paglago espiritual, at pwede mo ring sabihin, ako ay nanalangin. Pero anong uri ng panalangin ang mayroon ka? Opo. So, ito pong lahat ng iyan ay makikita lamang sa isang tao
na mayroong tiyatawag na pagpapahayag ng tunay na pagbabago na naganap sa buhay. Opo. Simula't simula pa nang tanggapin ang katotohanan, ang pabalita ng kaligtasan at kung papaano ka lumakad ngayon, lumalakad na may tiyak na kasiguruhan sa kaligtasan ng Panginoon sa pamagitan ng pagtanggap mo sa sagradong bautismo at paglago espiritual at ngayon tumataha ka sa tiyatawag na tunay na pananampalataya na mayroong kasiguruhan na ikaw ay makakasama doon sa panig ng mga anak ng Diyos na magkakaroon ng pagtatagumpay sa salubong sa pagdating ng Panginoon sa pagtatagumpay para sa buhay. Kaya ikaw kaibigan na nakikinig sa mga oras na ito, gumising ka. Ikaw ay magsuot ng magandang damit na damit ni Kristo. At kung magkagayoy ang mga likong gawi, ang mga maling gawi, ay tayo ay atin nang itatama. Gagawin na natin ang pinakamabuti sa ating buhay sapagkat tayo ay narito na sa huling kapanahunan na ang Panginoon ay tunay na mas malapit nang dumating kisa noon. Wala kang ibang pwedeng gagawin, mahal na kaibigan, kundi ang tunay na pagkapasakop ng iyong sarili sa Panginoon. Iyong bigyan ng pagsusulit ang iyong mga ginagawa sa araw-araw. I-evaluate mo ba ang iyong sarili? Ano ang aking kalagayan tungkol sa Panginoon? Ang aking buhay ba ay ganap na sumusunod sa kanyang mga kalooban? O kaya ay meron pang mga bagay na dapat akong ayusin sa aking sarili? Meron pang mga bagay na dapat ituwid higit sa lahat sa pakikipagrelasyon at sa relasyon sa ating Panginoon. Mahalaga kaibigan na ito sa araw-araw ay iyong binibigyan ng pagbubulay-bulay at tunay na pagganap kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Kaya kaibigan, kung ikaw'y naniniwala, nananampalataya na ang ating Panginoon ay muling darating, ano kaya ang dapat kong gawin? Ano kayang dapat gawin ng ating buong sambahayan na ating pong kinabibilangan? Mas mabuti tayo'y maging handa sapagkat kung tayo hindi handa sa kanyang muling pagbabalik, tayo ang ihahanda ni Satanas. Ayan po ang katotohanan. Kaya po, mayroong mga pangyayari na pwede talaga na maganap sa ating mga buhay. Katulad po ng katanungan, partner, na ano ang mangyayari sa ating mga katawan, sa ating buhay, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sa tanong na ano ang mangyayari, ang kasagutan ay naitala sa aklat ng unang Korinto, 15 ang talata 51 hanggang 52. Ito po ang pagkapahayag ng Santa Biblia. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sa 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Mga kaibigan, ang mangyayari sa ating mga katawan, bulag ka man, pilay ka man, anuman ang iyong kapansanan, anuman ang iyong sakit na naranasan ngayon, meron ka mang problemang pangkalusugan, sa pagbabalik ng ating Panginoon, sa isang tunog, sa huling tunog, sa isang tunog, ng pakakak ng ating Panginoon, tayong lahat ay babaguhin ng Panginoon. Napakagandang paghandaan.
o sa panahon ngayon, sa aking sarili partner, Opo. ako ay maghahanda na Oho. para sa panahon na yon. Biro mo, walang kasiraan ang iyong katawan, walang sakit, Wala nang sakit. wala kang maramdang gutom, Oho. walang anumang mga kahirapan. Wala na sigurong arthritis doon. Ay, totoo po. Wala na, sapagkat babaguhin tayo ng lubos ng Oho. ating Panginoon. Napagaganda itong pagbubulayan, mga minamahal. May panahon pa ba sa iyong buhay na hindi mo pwedeng bigyan ng pansin ang paanyayang ito ng Panginoon na tayo'y lalapit sa Kanya? Isuko ang ating buhay sapagkat hayag ang pagbabalik ni Kristo. Ang sabi po, ito ay hindi lihim Oho. na pangyayari, kundi ito ang kahangahangang pangyayari na masasaksihan ng sanlibutan. Kahangahangang pangyayari Opo. na masasaksihan ng sanlibutan. Kung tayo ay nanonood ng mga paborito nating mga pelikula ba, Oho. ganyan, Opo. mga pangyayari sa mga nagkakakuha ng interest sa atin. Bagamat ito ay hindi pa nangyayari, pero ito ay tiyak at tumpak Opo. na magaganap sapagkat ito ay sinabi mismo ng ating Panginoon at ang ebidensya po ay ang sinasabi ng Santa Biblia. Kung sa ating panahon ngayon, nagaganap ang tinatawag na mga sinyalis ng pagpunta ng ng pagbalik ng ating Panginoon sapagkat yan ang susunod nating tatalakayin. Ang Opo. mga palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoon Oho. ay mag-isip-isip ka, mahal na kaibigan. Wala nang panahon para mag-relax sa mundong ito, isuko ang ating buhay sa Kanya. Kaya mas mabuti, kaibigan, na kung mas malamang ang ating pagbibigay ng panahon sa mga makasanlibutan, ay mas mabuting ibahin na natin ngayon ang ating lifestyle sa ating buhay. Mas higit na pagbibigay natin ng tuon, pansin, ang panahon sa pakikipag-aral ng salita ng ating Panginoon. Oh, At marahil, Pastor, sa mga oras na ito, bagaman wala sa ating topic o ngayong hapong ito, ang katanungan ito, at katanungan din ito ng ating mga kaibigan, kung ang Diyos ay darating, kailan siya babalik? ayan. Oh. Kailan siya muling paririto? Eh sabi natin, malapit na bumalik si Kristo, wag na tayong mag-relax-relax, wag na tayong pa ganito-ganito, ano ho? Wag na tayong paisi-isi pa. Sapagkat ang panahon ay talagang malapit ng magwakas. Kailan magwawakas ang mundong ito? Ayan. At yan marahil, mga mahal na mga kaibigan, ang dapat nating bigyan ng pansin. Oho. Patuloy na katanungan para sa ating buhay araw-araw. Kung kailan talaga matatapos ang lahat ng mga bagay na ito. Ang pagbabalik ng Panginoon, mga minamahal, para sa iba, ito ang pinakadakilang pangyayari at para sa iba naman, ito ay lubhang nakakatakot. Kaya po, kung ganito ang magiging kalalagayan, nais ng Diyos na ang lahat ay mapasalangit kasama niya sa langit, ngunit hindi niya mapipilit ang tumatanggi. At Ayun. Oo. hindi niya madadala doon. Ang hindi niya nais na makarating doon. Opo, partner. Hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Ay kung ayaw mo, hindi wag. Kaya nga. Oo. Pero meron tayong bahagi sa bagay na ito. Ang ating ipaalam ang katotohanan. Opo. Sapagkat kung may pagtanggi ka, aking kaibigan, na mamanhik ang banal na kasulatan, ang mga salita ng Panginoon, sa presensya ng Santong Espiritu, walang dapat na pagtanggi na maganap sa iyong sarili. Opo. Sapagkat ito ay para sa ating kaligtasan. Ninanais natin na makasama ang ating Panginoon doon sa langit na Kanyang inihanda. Kanyang hayag na pangako ito. Atin ba itong pag-aalinlangan? Kaya, Pastor, siguro basahin natin yung huling talata na nasa aklat ng Mateo 24. Ang talata ay 14 na merong pahayag ang banal na kasulatan ng ating pong Panginoon. Ito po ang pagkapahayag niya. At ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagkapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas.
Mahal na kaibigan, ang Ebanghelyo ng Diyos ay hindi magtatapos. Patuloy itong magaganap, mangyayari saan mang lugar. Marahil magtatapos ang pabalita ng kaligtasang ibabahagi ng inyong mga kaibigan sa pagbabalik na ng ating Panginoon. Ang lahat ay magaganap, magiging kawakasan na sa lahat ng mga bagay. Subalit sa ngayong panahong ito, nabukas pa ang kaligtasan para sa ating wala tayong dapat na ipagdududa tungkol po sa katotohanan ng Diyos. Wala tayong dapat na sa alang-alang na yung ating buhay ay nagugumon sa anumang bagay na makasisira sa ating relasyon sa Diyos. Ang pabalita ay naririto, mahal na kaibigan. Ito po ang dakilang komisyon para sa atin, ang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Mga kaibigan, malapit na. Magwawakas ang mundong ito. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya humanda ka, kaibigan, na siya'y ating salubungin sa kanyang muling pagpaparito. Ayaw mo man o hindi, maniwala ka man o hindi na si Kristo'y muling babalik, ay hindi natin kayang pigilan ito. Ito'y mangyayari sa ayaw mo man o sa gusto. At ito ay isang hayag na patotoo. Mulit-muli sa araw-araw na ating pamumuhay, sa kung anumang pananampalataya na bibilang ka, mahal na kaibigan, ito'y isang mahalagang bagay para sa ating buhay. Ang tayo ay magkaroon ng tiyak, hayag at totoong pananampalataya sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Tanging-tangi siya lamang ang magbabago ng ating mga buhay. Kaya po ang sinasabi, magkaganon pa man, kung anuman ang desisyon meron ka ngayon, sapagkat wala pong pagpipilit. Ang pabalita ay hindi nahahayag upang pilitin ang tao na magbago, kundi ikaw pa rin ang magbabago at gagawa ng tamang desisyon sa iyong sarili. Sa langit na bayan, mga kaibigan, kay saya, kay ligaya, na tayo makarating doon sa langit. Doon sa langit ay wala nang mga sakit, wala nang kahirapan, wala nang pagluha, wala nang pagtangis. Doon ay puro na lang kaligayahan ng ating mga kanta. Doon ay wala nang suliranin sa buhay. Doon sa langit ay wala nang iintindihin tayo. Ano ang aking ulam? Ano ang aking lulutuin bukas? Ano ang isasaing natin bukas? Doon ay wala na. Doon ay puro na lang kaligayahan at kapiling mo, kapiling ko ang ating Diyos. Isipin mo ito, mahal na kaibigan. Ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon ay maghahayag ng regalo sa lahat ng mga nagtagumpay. Isipin mo lamang, mahal na kaibigan, kung paano tayo ay muling babaguhin para sa kanyang kaluwalhatian. Mahayag ang lahat ng mga bagay na ito kung tayo ay mayroong likas, na tayo ay handang kumilala, tumanggap sa Panginoon at handang magbago, magsuko ng ating mga buhay doon sa kanyang inihanda na tahanan para sa ating lahat. Magaganap ang tunay na kasiyahan. Mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Wala ng mga katanungan pa. Wala ng kung anumang mga bagay na magpapahirap sa ating buhay. Pawang kasiyahan. Pagkatagumpay ay darating. Magpasya ka, mahal na kaibigan. Kaya ikaw, kaibigan, tayo'y maging handa na. Tayo'y maggayak na. Igayak na natin ang ating mga tahanan. Igayak na natin ang ating buhay sa pagsalubong sa ating Panginoon, sapagkat nais ng ating Panginoon na lahat tayo ay makabilang doon sa langit na bayan. Hindi niya ibig, kaibigan,
na ikaw ay mapahamak. Ibig ng ating Panginoon na tayong lahat ay sama-samang sasalubong sa ikalawa niyang pagparito. Kaibigan, sa oras na ito, kung gusto mo ng totoong ligaya ng buhay, kilalanin mo si Kristo sa iyong buhay, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay, at tiyak na iyong makakamtan ang kaligayahan ng iyong pamilya, hindi kaligayahan ng sanglibutan, hindi kaligayahan ng kung ano-ano pa man, kundi kaligayahan na nagmumula kay Kristo na siyang tinanggap natin sa ating buhay. At itong Kristo na iyong sinasampalatayanan, ito ay siyang muling babalik, at sa kanyang muling pagbabalik, ikaw, tayong lahat ay sama-samang magmamana ng buhay na walang hanggan. Salamat mga mahal na mga kaibigan, at sa bahaging ito, partner, ating ibibigay ang mga pagbating muli sa ating mga tagapagtangkilik. Diyan po sa Romblon Mission, kay Ma'am Lab, kay Ma'am Vance, kay Ma'am Janet, kay Ma'am Wian, Sir Lowin. Salamat po sa suporta ng mission, at patuloy na tayo ay papasailan lang sa ating ginagawa na pagtatalakayan dito po sa radyo natin 101.3 Udyungan, sa Ligaya ng Buhay Ministry, at sa aking minamahal dyan sa Sibuyan, pamilya. Kamusta po kayo dyan? At patuloy lang po ang buhay sa ating mga kapatid, mga kaibigan sa bawat iglesia dyan, at dito rin sa kabuuan ng Tablas Island, partner. Mga kaibigan, wala na po tayong panahon upang tayo ay magpatuloy sa ating talakayan. Subalit inaanyahan po namin kayo sa pagtatapos sa pamagitan ng panalangin at paglilingkuran tayo ni Pastor Ian. Dakilang Ama, salamat po sa pahayag sa katotohanan ng aming Panginoon ay muling babalik upang magbigay ng regalo sa mga banal. Magbabago ng tunay na likas tungo sa kaluwalhatian. At ngayon, dakilang Ama, salamat po sa katotohanan ito, ang aming mahal na mga kaibigan na nabutan po ng pabalitang ito na ginagamit ang 101.3 radio natin, Udyungan, dahil sa ipahapawid po ang katotohanan. Gamitin pong mabuting instrumento ang istasyong ito sa lahat ng programa na ginaganap, upang sa ganon mabigyan ng mga katuruan, mabigyan po ng tamang aral, informasyon ang lahat ng mga tagapakinig. Ganon din sa spiritual na buhay. Mas lalo pa kami na magmaningas sa aming pananampalataya, pagkilala sa aming Panginoon sa katotohanan na siya ay muling darating. Salamat po sa tagumpay sa buong araw na ito. Pinupuri ka namin, lubos na pinapasalamatan. Ipagpatawad ang aming pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mga kaibigan, ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Jomer Tayon, at ang aking partner, Pastor Rick Riano.